Alright, gentlemen, pag-usapan natin kasi sa previous episode, it was the Ronald versus Ronald conversation at bakit mabait si Ronald Llamas for the first time on the record. But kanina medyo bumawi siya kay Bato de la Rosa. We talked about the Kevin Espinosa case. We talked about a little bit also about yung implications ng itong mga expose na lumalabas. My goodness, parang yung mga sinasabi ni Trillanes sa National Syndicate. It sounded crazy, but it's so crazy it might be true, di ba? Now, Mark, you want to tell me bakit sa tingin mo grabe yung expose ni Garma, the alleged former lover and then the former PNP, personnel and later on, PCSO officer under President Duterte. Do you think, Mark, first of all, can you give us a summary of her key admissions, confessions, whatever. And then do you think ano sa tingin mo yung effect sa mga tao? Kasi umiiyak siya true and true, 'di ba? Kaya umakyat isang congressman, "Ma'am, ba't kayo umiyak? Baka akalain ng tao pinipilit ka namin." Tapos parang may sinabi siya, hindi, parang ano na, parang sabi niya kailangan niya ibalik ang dangal ng PNP, alam niya nasirang bansa. So biglang ganun na yung tone niya. So what do you think about it, Mark? Yun. Yung sinasabi nung kabilang side, nung side ng mga Duterte, sinasabi lang daw niya ni Garma para daw malihis yung atensyon dun sa naging pagpatay nga dun sa PCO board na PMAyer. O tapos sinasabi nila, bakit daw May 2016 hindi pa siya presidente noon. Pero nanalo na siya noon, di ba? So obviously inaandar na niya yung next ano niya. Pero ayun kasi yung kumbaga na-link niya diretso kay Digong, na-link niya directly kay Bongo. Kumbaga from someone na on her level to speak out on that and magkaroon ng lakas ng loob to say it diyan sa kanyang affidavit, parang big deal talaga eh. Mukhang dito iikot talaga yung next phase nitong pag-iimbestiga ng Quadcom. Mukhang, at yun nga, like I said, itong si Garma na ang magiging target nitong mga DDS next para para isiraan, para hanapan ng butas. Kaya magiging emotional talaga yung mga next ano. And of course, for her safety din, medyo kinakabahan din. Kaya siguro iyak din siya ng iyak. Alam niya yung ginawa niya, yung the people she crossed. And Yan nga, eh, kaya talaga. yun pa yung isang medyo nakakatakot din para sa part ni Garma. Ikaw, Sir Ronald, what was the relevance of her latest confession, if I can put it that way? Talagang eto na ba na nang-reveal na talaga yung na CT scan na ba kumbaga yung operation modus operandi ng mga Dutertes when it comes to drug killings and drug war? Well, una ay kino-confirm lang niya yung mga testimony ni Las Cañas, ni Matobato, ni Asierto, no? Yung mga sinasabi na dati ni Laila de Lima, ni Sunny Trillanes, lahat yan ay kino-confirm niya. Which Kaya helps the ICC case, di ba, Ronald? Which also yes, helps the yes, ICC case. yes, That's the yes. basis of the ICC case. Yes, makakatulong yan. Lalo na, yung kino-confirm niya, yung mga sinabi ni Espinido, na nung simula ay kinokontra ni Garma. No, na merong talagang hit list, meron talagang mga presyuhan, merong quota, etc. No? May Ito, reimbursement pa, di ba? May reimbursement pa sila, may mga ganyan pa sila. Grabe. yes, yes. Pero ang kaibahan, talagang yung smoking gun na ito, nakadiretso kay Bongo, nakadiretso kay Digong, nakadiretso kay Leonardo. Si Leonardo, Colonel yan, pero alam namin dati pa, Colonel yan, pero nagmamano dyan ang mga generals. Even chief ng Philippine National Police, nagde-defer dyan sa Colonel na yan. Dahil siya yung, aside kay Bato, siya yung pinaka-importante dito sa Tokhang. Ano yung No? parang Gaddafi, Colonel Gaddafi, ganun yung level. Yes, Colonel, yes, yes. napakalakas niya. Sabi nga ni Garma, siyang inappoint ni Digong, no? Na parang CEO ng Tokhang. Ang architect ng Tokhang si Bato. Siyempre, 'di ba? Ang nagbigay ng bendisyon niyan si Digong, no? Siya ang nagtulak diyan. Siya nagbigay diyan ng kaya naging posible 'yan. Pero si Leonardo, ito yung CEO. At siya ay isang colonel lang. At takot sa kanya ang mga general, even mga head ng Philippine National Police. Kaya, very compelling itong ebidensyang ito. Ayun lang nga, syempre, nililinis ni Garma yung sarili niya. Di ba? Nililinis niya yung sarili niya. Bakit? Syempre,
No? Siyempre, dahil ayaw mo ma-implicate yung sarili mo, ayaw mo ma-incriminate yung sarili mo. That's understandable. Whether that will hold water is another thing. Dahil marami ring tetestigo laban sa kanya. Si Garma ay nakalagay sa testimony ni Las Cañas as the head of the hit squad ni Bongo daw. Nasa kanya na, nasa testimony yan ni Las Cañas. So, ibig sabihin, hindi maaabsuelto si Garma. Tama. Pero pwede siyang mag-whistleblower, pwede siyang Wow ba mag-witness yung kanyang protection, witness dahil protection? hindi Oh, yeah. siya principal, pwede siyang mabawasan. Pwede siyang mabawasan ng parusa, no? Pero hindi niya pwedeng linisin yung sarili niya. So Dahil Ronald, in a way, sobrang dami rin ng might ebidensya. she might turn out as a more important than Alice Go, right? Kasi yung mga ilalaglag niya is no less than the former president and a current senator or two, right? Yes. Hindi lang 'yon. Dahil karamihan ng ebidensya ni Las Cañas at ni Bato-Bato during the first few years ni Digong at during ng mayor si Digong. Ito si Garma during the height of the presidency ni Digong yung kanyang ebidensya, yung kanyang testimony. At posible na yung mga kriminal kasi ng mga ganyan ay nagtatago yan ng ebidensya for protection. Hindi ako magugulat na meron siyang mga tape recordings. Hindi ako magugulat kung meron siyang mga video na nakatago, no? Para kung sakaling masunog siya, ay pwede niyang ilabas ito, Kung no? may alas pa siya, no? Oo, pwedeng Ay, sincere yung kanyang pag-iyak, compromat. hindi not because of guilt. Pwedeng yung kanyang pag-iyak, yung takot because of what she knows. Dahil sabi nga ni Montulpo, sabi ni Tami Osmeña, medyo very personal ang lapit niya kay Digong. So, ibig sabihin, hindi lang niya alam where the skeletons are buried, literally. Baka alam niya yung mga usapan habang katabi niya yung presidente. No? Wait, wait, wait. So, Ronald, you anong cannot katabi ang... imagine. You cannot Akala ko, imagine what is that's being past na. hidden under the bed sheets. Pero Sir Ronald, I think medyo past yung pinag-usapan. Isn't this supposed to be a long time ago? Sorry to be Dan Fernandez about this. Lagay ko nga yung isang shades ko na Dan Fernandez shades ko. No, but seriously, hindi ba this is supposed to be a little bit long time? Yeah, I mean, grabe, no? Why would she do this, Ronald? Hindi ba supposed to be fixed? Baka hindi mo na unawaan ng mga relasyon. Baka hindi mo na unawaan ng mga relasyon ni Digong, Sa no? bagay. Binabalikan 'yan, Ay, no? No? may loyalty. Anong pelikula 'yon? X with benefits. X with benefits. Meron ka bang gano'n? Ang Meron ka gusto bang ko, gano'n, Ronald, Mark? X, X with benefits. gusto ko X-Men. I'm sure si Richard I'm sure si Gusto ko Richard walang X-Men gano'n eh. with Ikaw ba, Mark? benefits. Meron ka bang gano'n? X-Men with benefits. Mark, ikaw, sa O tingin mo, kasi ano, Mamaya sa iba yung personality band ni eh. Digong. Medyo nagigets ko eh. Hindi ko uh, kuno-confirm o dinideny na may ganyan akong experience, pero medyo gets ko yung band ng ano eh. Lalo na may anak. Kung kunyari may anak, hindi ko alam kung may anak sila o wala. Lalo na kung may anak kayo. May ano eh, kumbaga pag-asawa na yan. aalagaan na din naman kita either way. Kumbaga, yun nga eh, kung may anak tayo, mas less likely na tatagdarin mo ko eh. So may ganong emotional ano eh. Kaya mas mabigat eh kung talagang totoo yung mga chismis na No? meron silang supling o kung ano man. Kaya mas maano yung tama eh. Kaya sila yung nilalagay diyan, mas trusted eh. Talo talaga. Wala talagang laban yung mga Netflix miniseries dito sa ating Hindi nga kami na ng Netflix miniseries. ngayon eh. Purong Wala. quad eh. Oo. Nadadagdagan ang bawat kabanata, di ba? Grabe to. Akala mo, mananalo na tayo ng Golden Globe nung before itong testimony na ito ngayon pang Oscar to. Pang Oscars ito, hindi lang ito. Hindi Ganito lang lang, Sir pang Ronald. Let Golden me solve Globe. your problem. Si Kiboloy and si Alice Go, Golden Globe. Tapos Oscars na ito si... Di ba? Ito si... Next The level. House of Duterte, no? Grabe. Yung drama eh. Sabi natin na Yung papunta awayan ng tayo mga sa fighting magkakapatid. Imagine mo yung pelikulang gagawin tungkol dito. Imagine mo, gaano karaming pelikula, gaano karaming miniseries ang gagawin tungkol dito, no?
Di ba Actually, yung friction coming from documentary the lang. first family, tapos yung mga sumunod. So ano kumbaga ngayon nasa ano na nasa medyo season finale eh. Kumbaga medyo gearing Oo. up for ano na eh. Hindi pa natin pinag-uusapan yung pwedeng mabasa sa Pornhub. Oh, Yan na. Sir Ronald, hindi ko alam yung mga ganitong bagay pero text mo na lang sa akin kasi meron tayong mga may mga Parental guidance. Sorry, Sir sorry, sorry. Ronald, medyo delikado. Papunta na tayong X-Men with benefits. So palitan ko na yung topic. Tanong lang, final question before we go to the next episode. Is Rodrigo Duterte the worst president ever we have had in the Philippines? Sir Ronald, I'll ask you first kasi you had experience also under Marcos Sr. Marami nagalit sa Ah, akin. Bakit hindi si Marcos? I think Duterte is still the worst kasi more EJKs in his first 3 years than entire Marcos dictatorship. At si Marcos hindi duwag sa China. Sorry. medyo, medyo mahirap yung mga ganyang klaseng comparison no? Pero magkakaibang level sila 'di ba? Sa Magkakaibang Thai, level, ganun. no? Pero si Digong talaga, tingin ko easily, no? Easily ay siya yung worst president na naranasan natin. Lalo na 6 na taon lang siya. 6 na taon lang siya. Yung gano'n ang Yeah, daming if he had 20 years, imagine ano mangyari sa bansa natin. Oo. Talagang maano tayo. At hindi siya nagdeklara ng martial law. Ibig sabihin, that was supposed to be a normal constitutional order. Imaginein mo kung nag-martial law pa siya, no? Kaya yun yung aking Eh, sukatan di ba no. di ba sabi mo Ronald, postmodern dictator siya. Yung tipong hindi niya kailangan ng formalities of dictatorship. He's just Di gonna be ba? an Oo. Oriental despot eh. Oriental despot yung Kaya style niya. in a way, mas worse siya eh. Una, yung 6 na taon lang. Ikalawa, ay hindi pa siya nagdiktatura niyan, no? Hindi pa siya nagkwan niyan. That was a trappings pa yan ng isang constitutional democracy. Nagawa pa niya lahat yan. No, nagawa pa niya lahat yan. Biro mo, paano Yun pa nga kung yung sinuspend sinasabi ko niya? eh. Di Grabe. ba? Dictatorship by consent. Oo. Yung Di ba? ginawa niya eh. Tapos, during that time, nakakuha siya ng 93% approval rating. Imagine mo yung pagiging sobrang insidious na nabudol niya yung ganong karaming Pilipino. Even the elites, no? Kung nakita mo yung itong mga lintik na mga oligarchs na ito, nagpapalakpakan sa kanyang mga sexist jokes, no? Kung nakita mo itong mga to, pamumukha ko sa kanila yung mga Kastilaloy na kunyari ay mga modernizer, no, in their hands, no, with this psychopath, Hindi, no. Ronald, buti Tapos nga mga nag-apologize pa sila, ha? Ronald, Di buti ba? nga Nung nung tinanggal sila ng franchise doon sa isang malaki nilang kwan, sila pa nag-apologize. Mga gago. yeah, Sorry, sorry. sorry, Sir Ronald. Di ba? Tapos No, di ba, Sir Ronald? nagpapanggap ng modernizers, nagpapanggap ng mga disente, di ba? They're just as rent-seeking, leak as any carpetbagger sa ating bansa. Sige lang, papunta na tayo sa X-Men discussion. Pero dito muna tayo, Sir Ronald. Wag mo nang yung mga ano. No, I mean, I remember, Sir Ronald, I don't know, I think we were together dun sa isang ambassador, di ba? May taga-ADB na sinasabi niya, ito na yung golden age, charot-charot tiger economy. Sabi, pinagsasabi mo, panahon pa ng Pinoy, 2012, we were already called tiger economy, ganun. Tapos pinasag ko talaga siya na parang, yung style, essentially yung argument is, yeah, marami namamatay, ganun-ganun, but he's modernizing the country. Hearing that from a technocrat, from the ADB back Yes. in the day, hindi ko sasabihin yung pangalan yan, para walang hiya yung tao yan. Meron isang Sinungaling siya. European ambassador na Oh, hindi pinupuri. natin sabihan ng Oh, bansa yun. I was shocked oh, by that. Like, what the may heck, isang sabi ko. European ambassador na pinupuri. Tapos Ay, alam ko yung sino yan. meron Alam ko kang sino yan. columnist na Australian, no, na akala mo ang Alam ko sino bait-bait, mga yan. no? Tapos puro puri kay Digong. Tapos ngayon, parang nakalimutan na yung kanya mga papuri. Ito rin, Alam. another pretender na siya ay modernizer. Pwede ko ba magiging yung pangalan? Nitong I-text mo na lang. ito, PW. Lagay mo na lang sa Initials Pornhub. ay PW. No? Lagay mo lang sa Pornhub. Mark, Mark, since ikaw mabait kang tao, hindi ka katulad namin na Matrix at muntik na Matrix. Oh. Aren't you shocked by how things are turning against the Dutertes? Let's be honest. Back in 2019 when we met each other, parang if I were talking to you, you would think Dutertes are there for 1,000 years. Di ba?
But now, my goodness, this is crazy. Bumabaliktad na lahat sa kanila, among other things. Yes, there's a Davao, Vismin vote, blah, blah, blah. Sure, but, di ba, turn of events, di ba? Sa tingin mo ba, if they say he's the worst president ever, does it make sense considering the approval he used to have back in the day? Oo tsaka kung gaano kabilis umikot yung karma, gaano ka hindi kasi ang nakakagulat kasi we weren't expecting any of this when Bongbong Marcos won. Yun ang ano yun ang pleasant surprise diyan sa buong pangyayari. Akala natin nung after Bongbong Marcos won na lahat ng mga kalokohan na nangyari nung Digong administration would be kept under the rug, would be kumbaga makakalimutan na. Hindi na maiimbestigahan lahat ng mga ano, si Leila siguro hindi na makakalaya ng kulungan. We were all expecting that after Bongbong Marcos and Sara won, 'di ba? So after nung first year, nung Hindi ka pinag-uusapan magkasama na ni natin Ronald. dito, Matagal kaming skeptical sa Unity Alliance na yan. 2021 pa lang, we were talking about something. But I see what you're saying. That was the convention oh, wisdom. pero I thought Not they to will be mention, baka civil. Marcos Alam Jr. ko will be merong also a dictator. Oo. Oo, I thought the Dutertes would play nice. Kumbaga, hayaan na lang muna. Basta for the sake na maproteksyonan sila. Pero hindi eh. Kumbaga, inano pa nila, they went all in trying to undermine itong si Bongbong Marcos. Kasalanan din nila. It's their own greed. It's Are you their shocked own by that? By their arrogance, hubris? Sobrang hubristic nila, diba? Yes, yes. Even I would think that they would be strategic about that na hintayin na lang nila 2028 wala na tayong magagawa. Ano na? Let's protect muna our bases. Kung ano ginagawa ni Bongo ngayon, I was expecting na ganun lang sila pero hindi eh. Pero yung the rate that they were trying to destabilize and tanggalin itong si Bongbong Marcos, palitan si Romualdez, nagulat din ako. And yun, kasalanan din lang. Siguro baka may factor din yung China dyan Yeah, sa of mga course, of course. bagay-bagay na yan. So, Sinulsul ngayon, sila, no? Sinulsul sila. Mark, sorry for cutting you there. I want to transition in the next episode. We can go back to this again kasi, di ba ang argument ko, Ronald, is one factor na nag-accelerate itong disintegration ng Unity Miss dahil wala naman opposition na iba eh. So, nagtinginan lang sila, tayo lang pala eh. Nagkainan na yung dalawa, di ba? Ano to eh, Godzilla versus King Kong nangyari. Dahil there's no opposition to threaten them. There's no shared threats. Well, yes and no. Pero pag-usapan natin Yes, yan let's pag-usapan natin next episode. Balikan just natin. lang. Santuldok lang. Yes and no Yes, sagot ko dyan. yes and no. Okay, that's a cliffhanger for the next episode. Thank you very much.